Okay, paano ba ito i-graph? So, kunin mo na yung mga x and y intercept, no? So, ibig sabihin, kunin natin yung x intercept. Paano ba kukunin yung x intercept? Ilelet mo yung y equals 0. So, itong y natin, gagawin mo daw siyang 0 is equals to x minus 1 over 2x minus 1. Wherein, pag kinross multiply natin to, magiging 0 is equals to x minus 1. Kasi 0 na to sa kabila. Okay? Then ngayon, solve natin yung x. Transpose lang natin itong negative 1. Magkakaroon tayo ng 1 equals to x. Therefore, anong coordinates natin? Anong yung coordinates na ito? Anong coordinates na ito? Magkakaroon ka ng 1, 0. Kasi nga, nilet mo yung y as 0. Okay? So, punta naman tayo sa y-intercept. So, sa y-intercept, ililet mo naman yung x as 0. So, wherein, lahat ng value ng x dito sa given, magiging 0 na siya. So, magkakaroon ka ng 0 minus 1 over 2 times 0 minus 1. Wherein, ang sagot natin sa y ay, anong sagot natin? Positive 1. Positive 1 na yun. Kasi negative 1 sa numerator, negative 1 sa denominator, negative divide negative is positive. So, 1 yun. Wherein, ang coordinates na ito ay 0, 1. That's correct. Okay? Ngayon, pwede na natin yan i-graph. Pero meron pa, kunin na natin yung yung vertical asymptote. Yung BA or vertical asymptote. Ibig sabihin, kailangan mo lang i-equate yung denominator mo sa 0. Which means, magkakaroon ka ng 2x minus 1 equals 0. So, ang sagot na natin to kanina. Pero ulitin natin para klaro. So, magiging 2x equals to 1. Then, divide both side by 2. Magkakaroon ka ng 1/2. So, ito yung vertical asymptote. Then, para naman sa horizontal asymptote, may cases ang horizontal asymptote, di ba? Ibig sabihin, kapag ito kasi, parehas lang sila ng denominator, ng exponents, yung numerator tsaka denominator mo, parehas lang sila ng highest degree ng exponent, which is 1. Ngayon, ang para makuha mo yung horizontal asymptote, i-divide mo lang yung coefficient nila. So, yung coefficient na itong x natin sa numerator is 1. Yung sa 2, yung sa denominator. Ibig sabihin, yung horizontal asymptote natin is 1/2 din. Which is y is equals to 1/2. Gets ba yun? Gets na yun. Basta ganun na. Pero kasi pag mas mataas, kunyari, may cases kasi na mas mataas yung degree nito kaysa sa baba. Pag gano'n naman, oblique yun. Yung, yung, tawag doon, asymptote na yun. Tapos kapag naman, proper yung mga exponent, ibig sabihin, kunyari, 1 to, tapos squared yung sa pinakababa. Ibig sabihin, nasa y yung, y equals 0 yung horizontal asymptote. Basta, aralin nyo na lang ulit. Ni-spam na tayo. Nasa y yung y equals 0 yung horizontal asymptote. Basta aralin nyo na lang ulit. Ni-spam na tayo. Meet kita dyan. Sige ka. Okay. So ngayon, pwede na natin yan i-graph. Kasi meron tayong x-intercept, y-intercept, meron tayong HBA tsaka HA. So pag in-graph natin yan, i-graph muna natin yung horizontal tsaka vertical asymptote. So dahil yung x natin is 1/2, let's say ito yung 1, ito yung 1/2, 0.5 yan, di ba? So, ibig sabihin ito yung vertical asymptote mo. So pagdating naman natin BA, vertical kasi pag ganito yung line pababa. So pagdating naman sa horizontal, ito yung 1.
Ito yung 1/2. So, ito yung horizontal mo. Ibig sabihin ito yung y equals to 1/2. Ito yung x equals 1/2. Ito yung horizontal asymptote. Then ngayon, yung x-intercept natin is 1, 0. So, 1, 0. Ito yun. Ito yung y-intercept. So, I think ganito yung graph niyan. Kung gusto mo ano yung mga points, kuha ka ng mga points sa taas na ito. Sabihin, pwede ka kumuha ng ibang points like -1, tapos para makuha mo yung coordinates niya, ipa-plug mo yun sa given. Pero actually, dahil meron ka ng x and y intercept, ito na itsura ng graph mo niyan. Maganyan, no? Nung pinakilala kay Kuya George, ginawa mo din. Actually, akala ko makikilala ko lang siya that day.